ikaw attorney, ang tanong, ikaw ba na-try mo na, biktima ka na ba, nasubukan mo na ba na nag-leak, yung pag-leak ng personal Ako, information online? Nangyari na ba yan mab- sa'yo? mm, mabuti na lang at hindi pa, Ah, no? Pero napakarami nating kakilala, kaibigan at mga ilan na nag-reach out, no? Humingi ng tulong dahil nga naging biktima sila ng mga ganitong klaseng leakage. mhm. Maaring negligently because hindi nila sinasadya yung kanilang pag-iingat, no? Hindi nila masyado nabantayan yung kanilang information na pwede palang ganun, ano? Or ah, pinagkatiwala, no? Mhm, mhm. Biglang kumalat, ganyan. Sa iba't Mhm. ibang pagkakataon at iba't ibang nature o scenario yung leakage na yan. Pero, Miss Yeng, ang crucial na information na or definition na dapat muna nating itackle, no, Mhm. talakayin. Ano nga ba? Ano nga ba yung personal information? Oo. 'Di ba? Base ba sa yung obserbasyon, Attorney Weng, ano yung mga klaseng info na madalas na ipinapakalat at ano yung motibo? Well, sa panahon ng financial scamming, 'di ba? At na-tackle natin 'yan in the previous weeks. Ang mga usual at critical na information na nagli-leak at Mhm. maaaring kompromiso ng inyong mga financial accounts, ayan, username, password, tapos even birthday, cellphone number, email addresses. Kasi kung hindi mo mapapansin, ito yung mga impormasyon na required para ma-access ang isang account. Mhm. Maaring data, ano, no, ibig sabihin data pertaining to your bank account, credit card, o maaaring educational account, no, anything that has to do with money, no, with your reputation, with your career, no. You with money, very obvious kasi maaring gawan ng iba't ibang klaseng financial scam, no, yung nabanggit nating social engineering before, no, hindi na kailangan kang imanipula kasi nahack na nila dahil nakakuha sila ng information, either na-hack nila sa iba't ibang mga information na nakuha sa mga napicturan mo, o kaya pinost mo, in-upload mo. Minsan kasi may mga bagay tayong ina-upload, hindi tayo aware. Like, sobrang saya natin. Yehey! No? Nakakuha ako ng driver's license! Bilis Oo. in-upload. O, yung iba in IG stories. Ipopost mo lang at screenshot mo, di nakuha na yon, di ba? O Correct. kaya, nakakuha ako ng account dito sa bangko, ano yung dream fulfilled, ganon. So alam na yung bank branch, 'di ba? Yung mga ganong Mhm. pasimple ba na parang unconsciously nakakapagbigay na pala tayo ng mga impormasyon na sa kaso na to hindi lang siya personal information kundi even sensitive information, at doon naman sa mga may obligasyon na huwag mag-disclose, maaring privilege information pa nga, no? So yung iba naman, Miss Yeng, ay ipinagkatiwala, no? Maaring kinwento, in-screenshot, chinat, Mhm. group chat, o kaya kahit yung kayong dalawa lang, DM-PM, 'di ba? Tapos maaaring sinasadya or hindi na i-forward sa ibang tao o sa mga tao, okay? At iba-iba yung intensyon, no? Maaring i-forward pa further, or sa panahon ngayon na usong-uso ang AI, ma-alter, ma-edit, 'di ba? Tapos i-upload gawa ng ibang konteksto. So, makukompromiso ka na. So, Yeah. 'yun. Kaya dapat mga kapatid, mas maging maingat tayo, huwag tayong masyado na-excite agad sa kapo-post, 'di ba? So, Yung mga simple, I just remembered parang yung mga simple. 'Di ba when we watch, naalala ko kasi nakagkaroon kami pagkakataon makapanood kay Joe Coy over the weekend. Well, he was really hilarious. Congratulations, Joe Coy. Pero yung mga ipopost mo, screen grab mo yung ticket mo, 'di ba? For your mm. safety pa rin yun eh. Nakalagay dun yung detalye. Yung, Yes, lalo na pag yes. real time kayo kung mag-post. Right. Nako, Oo. mabuti sinabi mo 'yan, Miss Yeng. Tip lang 'no, unless siyempre practice talaga ng mga tao na real time, as in andito ko tapos ATM gano'n, 'di ba? Unless pino-promote mo kasi yung event 'no. Like meron kang outreach, gusto mo mag-invite ng mga additional beneficiary, so magpapakalap ka pa ng impormasyon. Pero yung mga other personal transactions or let's say trips,
For your safety, no, pwede naman tayong mag-late IG story o kaya late upload. Kasi Oo, pag late. halimbawa, Oo. nyo, at the moment, eating with family, at naku, may location nakatag pa. Di ba? Oo. So, Yun yung medyo, ano sinasabi tayo, ko. Baka akala inefficient. natin parang cool lang kasi excited ka, you're gonna watch this particular show or concert, tapos real time. Hindi mo alam, meron palang tumatarget sa'yo, 'di ba? Safety. Meron nagsustalk sa'yo or meron na naghihintay sa'yo. So, maging maingat lamang po tayo. So, sa mga ganitong sitwasyon, Attorney Weng, dapat ang takbuhan natin yung Data Privacy Act. Ano ba ang Yes. saklaw? Paalalahanan natin ulit yung ating mga kapatid, ating mga viewers, televiewers, and listeners. Ano ba ang saklaw nito at bakit ito mahalaga? Oo. Among other laws, of course, primarily, ito yung ating tatalakayin ngayon, no? Kailangan nating ma-define. Pag sinabi ba nating data privacy, ano nga ba yung saklaw niyan, ano? Ang data privacy, generally, yan ang karapatan ng mga individuals, no? With respect doon sa kanilang personal data, at lagi nating advokasya yan. Kapag may karapatan, may obligasyon. Hmm. So, at ang karampatang obligasyon, no, ang ating duty, na irespeto at protektahan din ang right to privacy ng ibang tao. Pero ano nga ba yung mga klase ng impormasyon, kategorya na kailangan natin malaman para nga naman ingatan? Halimbawa, define natin yung isang category by example. Meron kang blind item, no? Because nasa media tayo. So, blind item. Merong ganitong tao, nakatira sa ganitong subdivision, o sabihin dami nakatira sa subdivision na yon, no? Na miyembro ng ganitong organisasyon. O halimbawa, isang civic organization. At Mhm. siya ay ganitong profession, no? Profesyon. At lahat na lang ng mga detalye na hindi man eksaktong napipinpoint, no, si ABC, lahat naman ng impormasyon na yon ay patungkol sa kanya. At wala nang ibang identity na may establish base dun sa mga information na yon kundi si Mr. or Miss ABC. Mhm. So yan ba ay violation? At anong klaseng information yan under the data privacy law? Yan ay yung tinatawag nating personal information. Ano ba yung personal information? Name, address, contact details, occupation. So, wala kang pangalan pero binigay mo yung, well, hindi eksaktong address kasi village lang. Wala rin masyadong contact details kasi very obvious yun. Di mo nabigay number, email address, pero sinabi mo yung occupation at iba pang circumstantial Mhm. information that would point to that person. Sasabihin mo ba, ay, kasi sabi naman dun sa data privacy law, personal information pertains to name, address, contact details. Hindi naman ako nag-identify ng pangalan. Hindi naman nagsabi ng mga contact details. Pero, through the information that you provided, you essentially identify the person. So that's the same. So kung hindi man natin yan pangalanan, pero lahat ng impormasyon it an ident make it identifiable, no, for people around, no, for those who saw the information to, you know, specify, si anong sinasabi niya, no? At yan ay ang mistress ni ganito, di Mhm. ba? O Mhm. yan ay nakikiapid kay ganito. So, number one, there may be a violation of the data privacy law, not to mention kung yan ay libelous, no? You are imputing an offense which is adultery or concubinage punishable by the revised penal code. It's libel, and additionally a degree higher if you committed it online or posted it in social media, cybercrime law. So yon, personal Mhm. information. May Mhm. dalawa pang klase, Miss Yeng. Mhm. At yung uunahin ko na yung isa bago tayo patungo dun sa pangalawa, no? Yung pangatlo is yung profession natin, for example, halimbawa sa abogasya, in the course of attorney-client relationship. That's why it's crucial, no, yung reckoning point when the attorney-client relationship begins or starts. Kasi that's when the attorney-client privilege attaches also. So kapag nag-letter of engagement, nagpirmahan na kayo, so talagang in-engage mo na ang legal services ng isang abogado as your counsel or representative, any and all information
that you disclose to your lawyer privilege. In other words, confidential. Mhm. Hindi na pag natapos, mas lalo during the engagement of legal services, mag-testify sa iyo ang abogado mo. Hindi maaari yun, no? Bakit ang coverage, even after mag-terminate ang engagement? Siyempre, ang spirit of the law is to allow the free communication between attorney and client para properly ma-represent at ma-defend yung cause ng client ng abogado. The same goes through with the doctor-patient relationship para may free communication at maremedyohan, no? Magamot ka, maresetahan ka ng tama. Ano pa? Yung iyong pare, no, sa mga Katoliko for example, or pastor or counterpart in religious organization kung saan ka nagko-confide, or sa Katoliko nagkukumpisal ng Mhm. iyong mga kasalanan, no? Just imagine kung yung iyong mga kasalanan pwedeng i-testify ng isang pare, no? 'Di ba? Ganyan. So, yun yung mga privileged information na under the law, specifically the rules of court, ay protected. So, in no case can these information in the course of the relationship be disclosed by the parties. Now, Mhm. we have the third kind, no? Which is yung sensitive Ay, information. sensitive, yeah. Sensitive. Yan. So, sensitive information, ito yung mga information na, although because of social media, Miss Yeng, no, minsan nabablur yung line. No? Ito ba'y sensitive information pa rin o hindi? Kasi nga minsan voluntarily yung mga tao pinagpo-post na itong mga impormasyon na ito, no, na hindi naman siya basic personal information. Sensitive information. For example, yung iyong race, okay? Yung iyong ethnic origin, marital status. Well, the presumption of the law for yung yung marital status, when people, no, when persons live and deport themselves as husband and wife, the assumption is that you're married. Mhm. No, hindi naman required na ano nyo, no, i-ID nyo yung marriage certificate nyo. But that's just the assumption of law, no, one of the assumptions of law, unless otherwise disproved, no. So, yan ay sensitive information. Age, color, religious, philosophical, even political affiliations, no? Okay, what else? Education, genetic or sexual life, no? Iniisa-isa natin para lang may rundown, no? Alam, sensitive information pala yun, no? Proceeding for any offense committed or alleged to have been committed, no, by the person, or information issued by government agencies. No, kanina nabanggit natin yung driver's license mo, ganyan, no? Health. Okay. Now, health, just like kanina nabanggit mo, no, sa simula, Mhm. yung persons living with HIV, for example, Mhm. or yung mga taong may AIDS, no? Because health status or condition is one considered as or categorized as sensitive information under the Data Privacy Act. So, ito yung mga information na nakalatag na dapat pinoprotektahan at covered ng privacy ng isang tao. Mhm. So dito, yun nga, kasi ito pinanggalingan natin yung sa medical records, no, pagdating sa medical records gaya ng HIV status at iba pang health records. So kahit na ano yan, na sakit or may mga particular lang na ano, na sakit or basta it's a private thing, regardless. Yes, una, maaaring pumasok dyan yung privileged information na nabanggit natin. Those are information shared by the patient to the doctor in Mhm. the course of the patient-doctor relationship. But generally, for the organization, like the hospital, no, unless solo practitioner yung doctor at may clinic siya, ganyan, no, he's considered to be processor. Generally, when you go to hospitals, they have database, di ba? Tapos ngayon nga, accessible na. May mga app na sila eh. Mhm. In fact, pag may app ka, you just enter the username, no, yung birth date. That's how critical, no? Your birthday, for example, birth date, ha, and your username or ID, no, Mhm. are. So you can log in using those basic, no, information. So
Yun lang, enter mo, makikita mo na yung sensitive information, that is the health condition, no? Lahat ng mga findings, laboratory results, most of these are accessible online already. But you have, no, form there that you sign. If you read the fine prints, yun, dapat may data privacy policy ang hospital, no, before allowing you to access the results online, and even the app itself, no, merong Mhm. data privacy policy yan. That's mandatory under the law. Zeroin lang ako do'n sa HIV status kasi yung mga kapatid natin na diagnosed with this ay protected under both RA 10173 and RA 11166, which is the HIV law. Can you Yeah. discuss that, Attorney Weng? Okay. In terms of protection of data privacy, no, this is where the two laws merge. So we have the general law on, aside from the Constitution, no, that protects our privacy, the right to privacy in communication. So we have a special law, that is the Data Privacy Act of ano, no, of 2012, that protects in general all these categories of information, itong mga kategorya ng impormasyon na ating kaninang binalangkas, ano? At the same time, meron tayong mas specific, no, na special law, yung binanggit mo kanina, yung Republic Act 11166, that is yung law on HIV and AIDS, no? So that's a Philippine HIV and AIDS Policy Act of 2018. So under the HIV AIDS law, okay, mas binibigyang diin, no, or emphasis ang pangangailangan sa proteksyon ng mga persons living with HIV. Sa papaanong paraan, no? Yung mga tinatawag nating processor or controller under the Data Privacy Act ay dapat maging mas mahigpit, no, sa pag-disclose ng sensitive information. Kanina dun tayo umano, no, uh, nag nag-continue, no, nag-jump off dun sa right to protection of sensitive information, particularly sa health. At ito yon, no, sangay-sangay niya, no. So ito yon, pertaining to persons living with HIV, hindi pwedeng casually, no? Ay, may pasyente po ba kayong ganitong pangalan? Sandali po, i-check po natin. Opo, no, meron po siyang HIV, no? O kaya, kamag-anak kasi ako, pwede ko ba malaman kung ano yung naging result ng kanyang HIV test? Sandali lang po, positive po. No, hindi siya ganun ka-casual, no? Kasi under the law, that is the data privacy law, merong tatlong covered dyan, no? Data subject, tayo, individuals. Meron tayong, at sa kaso nung HIV AIDS law, ang data subject yung persons living with HIV, no? For example, merong controller or processor. So yung controller or processor, sila yung inaatasan ng data privacy law na hindi basta-bastang magpapalabas ng mga information unless compliant sila doon sa standards ng Data Privacy Act. May sariling penal provisions or pagkakakulong at fine for violating the provisions of the Data Privacy Law. At idagdag mo pa under RA 11166, kapag ikaw in relation to, no, specifically persons living with HIV ay nakapag-disclose either intentionally, no, maliciously or negligently, meron ka ring karampatang imprisonment, no, at fine. So yun. Pinag-usapan po natin itong Data Privacy Act, but at the same time naging interesado tayo dito, no, Attorney Weng, kaya gusto nating mapag-usapan na in general, pero yung kasi doon sa dumadaming kaso ng HIV cases na meron din palang HIV law. Naalala ko noon, although wala akong masyadong alam on HIV law, pero I just felt that time, doon sa kakilala ko nga, yung friend, yung kakilala ko na na-diagnose ng HIV, pero kalaunan ay namatay. Pero kahit na medyo nasa serious stage na siya, nung nagkaroon kami ng pagkakataon makapag-usap, sinabi ko sa kanya, in-encourage ko sa kanya na sana habang may panahon ay
i-disclose mo or sabihan mo yung mga naging partners mo, para lang din makapagpa-check sila, para lang din alam nila. Kasama ba yun sa batas? Na dapat mandatory ba yun or hindi, na once you are diagnosed ay kailangan mong i-disclose sa mga naging partner mo? Okay. Alam mo, there's a thin line, no, before, especially before, prior to the enactment of RA 11166 as to moral obligation and legal obligation. Kasi when you are emotionally attached, no, when you're personally involved, parang blurred na ito, no? Ito yung parang gray line, no? Gray area. So, but despite, no, notwithstanding the enactment of a law, no, ultimong yung batas nga rin, no, bagaman na anticipate, no, dahil makikita natin sa Section 47 specifically, ang isang senaryo kung saan may relasyon, no, may partner at uh, may duty dapat, no, may duty. Uh, pero kung babasahin natin, no, yung mismong wording ng batas, uh, encouraged ang Ang ginamit, ginamit na no? salita. Ang ginamit, no? So in other words, while the law encourages the PLHIV to disclose to his or her sexual partner, the law doesn't make it mandatory. In fact, no, kanina na-share ko nga, ginawa pa nga thesis ito no aking isang estudyante. Paano nga ba ang gagawin mo kapag gano'n, 'di ba? Mhm. So, halimbawa merong and not just PLHIV for that matter, there are many other contagious diseases, no, na maaring meron ng isang partner mo at sabihin na natin good intention, no, the partner doesn't want you to worry at he or she is dealing the condition on his or her own. But the thing is, yung contagious nature, 'di ba? Mhm. Kapag kayo ay nagkaroon ng intimate activity or sexual intercourse, ay maaring mahawa ka. Not to Yes. mention, pag ikaw ay nagbuntis, 'di ba, may transmission din by birth from the Mhm. mother to the child. So malaki talaga yung interest, no, at stake dito. So again, no, dun sa mga interesado, ang batas ay nagsasabi na yung disclosure to persons with potential exposure to HIV. Any person who after having been tested is found to be infected with HIV is strongly encouraged, no? Strongly encouraged lang din. Pero siguro, no, pwede nating itahi, no, or ibalik ito doon sa mga definisyon ng batas. Kasi ang HIV naman ay hindi automatically AIDS. So may Mhm. definition Yes. po na hiwalay ang HIV at may hiwalay din na definition ng AIDS. Kaya napakahalaga nung duty ng mga employers, heads of government offices, heads of public and private school or training institutions, or even yung mga head ng mga LGUs, local chief executives, na magkaroon ng information, campaign, roadshows, para lang talaga maliwanagan, no, yung mga tao. Kasi ang reason naman bakit tayo nagkakaroon ng protection, data privacy, at specifically sa batas pertaining to PLHIV ay dahil gusto nating protektahan ng tao saan? Doon sa evil result, which is if there's unnecessary or undue leakage or disclosure of any information about the person, discrimination. Mhm. So, kapag meron tayong information na hindi gustong ilabas, like halimbawa sa kaso ng PLHIV, at ito'y biglang na-disclose, uy, si ano pala, PLHIV siya, di ba? Naku, baka makahawa, ganyan. So, darating na yung lahat ng mga hindi maganda, bukod doon sa chismis, no? So, yung mental health ng tao, ayan na, under attack na, especially sa mundo ng social media. At makikita mo, hindi lang sa online space, pati sa physical space, magkakaroon na ng discrimination. So yung discrimination sa ating RA 11166 ay nakakategorya yan, ano? So meron kang discrimination sa workplace,
may no iba-iba, no, may discrimination sa school, at yan ay yung klase ng diskriminasyon that restrains you from exercising your rights, no? So it all boils down to your human rights, no? Kapag merong exclusion, merong restriction, no? So that's discrimination that is prohibited by the law, and that discrimination, if traceable to the undue disclosure of one's PLHIV status, is penalized by the law. Mhm. Puntahan ko ito, paano kung yung ospital pinasa sa ibang institution yung informations? Pwede rin, ito, yung mga lending apps na sinasabi nila, ay hindi naman ho kami yan, yung mga collectors po namin ang mga nambubuli or ano. Pero may binigay pa rin kayong detalye. So, ano ba yun? May nababiolate or again, babalik tayo sa baka pwedeng gawing nilang depensa. Nakalagay naman yan dun sa pinirmahan nila na fine print, yung contract. Paano nga ba, Attorney Weng? So, yung mga data mining ang tawag dyan, may mga pagkakataon na tayo pumipirma, naglalagay sa mga sign-up sheets ng pangalan, birthday, email address, at meron ka pa dyang contact number. So, it's so easy for people to really access you, no? Magugulat ka, meron ng mga text, yung Yeah. mga Lalo scams. na, attorney, nung natapos yung pandemic, kasi ba nung pandemic, bawat puntahan nating restaurant or kung pinapalagay doon lahat. So ngayon, Correct. marami tayong nakukuha na detalye parang for part-time work or something. Parang, bakit sino-sino to mga nagte-text na Diba? nag-o-offer ng part-time job to earn extra, ganito, ganyan. Or kung ano pang ibang mga text na alam nila yung telepono mo. Totoo, no? So, yan ay talagang unauthorized yan. Kasi usually, hindi naman natin binibigay yung mga impormasyon para ibenta nila, no? Or pagkakitaan or ikalat, no? At babalik tayo dun sa coverage ng data privacy law, no? Meron tayong tatlong dyan, no? Coverage. Yung una yung data subject, tayo yon. Merong regulator, yan yung estado, no? At ang estado ay sa pagkakataon ng Data Privacy Act, ang implementing executive agency yung National Privacy Commission, NPC. At meron tayong tinatawag na controller at processor, no? So yung mga controller at processor talaga, yung may mga duties, no, and responsibilities under, and of course for violation liabilities under the Data Privacy Act. Sila yung mga kumukuha ng information para iproseso. Ngayon, kung halimbawa yung binanggit mo kanina, controller ang ospital at in-outsource niya sa isang, let's say, software company, dahil nga maraming apps, maraming mga technology sa ginagamit software, necessarily, kailangang i-transmit, no? I-disclose ng ospital yung mga information ng patient para nga naman ma-upload ng software developer, programmer, yung mga information na yan. Mm-hmm. Dapat nakalagay yan, no, doon sa kanilang kontrata na merong liability, even the outsourced corporation, no, or individual na magpoproseso, no, nung information. So, ang four main guiding principles siguro ang take away na maibibigay natin bilang patnubay doon sa mga controller and processor para hindi magkakamali, no, or hindi nila matatamaan itong data privacy law. Ano 'yon? Ang default is confidentiality, no? That's the first guiding principle of Data Privacy Act. Kumbaga, when all else fails or otherwise pala, no, the default is confidential, hindi when all else fails. Ang default assumption, confidential. Yeah. Kung hindi mo makategorize, nalimutan mo i-memorize yung napag-usapan dito sa Sagot Kita with Cheryl Cosin. Ano nga pala yun, di ba? Personal information sensitive privilege, no? So, hindi mo maalala. Pasok ba siya sa banga, no? Confidential. I-assume mo na confidential. So, confidential cannot be disclosed without the consent, without the informed consent of the data subject. Pangalawa, okay, so,
yung transparency. So transparency, kaya meron po tayong data privacy policy statement. At sa tingin ko, sa mga forms na pinipirmahan even sa Google Sheet or dun sa mga waivers na pinipirmahan nyo or dun sa mga application form, kahit anong klaseng mga templates yan, no, na ibibigay sa inyo, fill up nyo po yan, baka hindi nyo lang muna papansin. Pakibasa lamang po. May data privacy policy statement po dyan. At kung wala, maaari po kayo magtanong. No, kasi yung data privacy policy statement na yan, ang panghahawakan nyo na una, ng dalawang parties actually, panghahawakan ng controller or processor at panghahawakan mo bilang data subject na nasabihan ako na by providing this basic information, I agree that my name, birthday, and all the information I provide to this institution will be processed. Pero, okay, sunod tayo. Ano yung transparency na compliant sa batas? Mhm. Hindi ka lang transparent na, ay, kinukolekta po namin yan kasi kailangan namin yan iproseso. Dapat meron kang legitimate purpose. Sabihin mo doon sa data privacy policy mo, hindi lang ako nagiging transparent na kinukolekta namin ang iyong information, which is obvious kasi nga nanghingi ka ng permiso, pero ano yung purpose mo? Is that a legitimate purpose? Halimbawa, nag-enroll ka sa law school, syempre kailangan namin lahat ng information pertaining to the enrollment application, admissions, Mhm. procedure, at proportionality. So halimbawa, mag-e-exam ka lang, 'di ba? Exam pa lang, entrance exam. Kailangan ko ba malaman kung PLHIV ka, 'di ba? Kailangan ko ba malaman kung ano yung blood type mo, for example. Ano pa lang, no? Initial pa lang, hindi ka pa naman admitted, no? Hindi pa tayo nag-enroll. Nag-a-apply ka pa lang, no? Nag-i-inquire ka pa lang, isi-schedule ka pa lang. Parang gano'n, no? So, things like that, no? So, titingnan din natin kung hindi lang naging transparent, no? Kundi yung purpose para dun sa paggagamitan ng information na kinukuha sa'yo ay legitimate ba? Hindi nakalagay doon na tingnan niyo po doon sa fine print ha. Kasi meron kahit sa mga app, may ititik kayo doon na you agree that the email address will be shared to marketing, di ba? Mhm. Hindi na May option. hindi na nababasa yun. Pero tick tayo ng tick. Hindi Oh. natin napapansin na pwede naman mag-proceed sa next page without necessarily ticking, hindi siya naka-asterisk or mandatory field. So, yung iba kasi kakamadali, kakamultitask, sabi nga ni Deputy Governor Elmer Capuli when he was discussing yung AFASA law, marami talagang nabibiktima minsan nung mga phishing, ganyan, social engineering kasi multitasking, lack of focus, not Hmm. necessarily hindi nila alam, minsan professionals nga ang mga nabibiktima. Bakit? Kasi nga naggagawa ng kung ano-ano, nagaganyan, tapos biglang nagugulat, napipindot agad, no? So, let's be very mindful kasi tandaan po natin, this is our property, no? Kasama to sa ating constitutionally guaranteed, no, na karapatan na mga bagay tungkol sa atin, no, ay hindi natin basta-basta ilalapag or ilalatag para Mhm. sa lahat. At syempre kahit na may purpose 'yan na legitimate, dapat proportionate din. Hindi yung eto lang ang transaction ko sa iyo, bibili lang ako ng sapatos, 'di ba? Eh di shoe size ko lang kailangan mo, 'di ba? Kailangan pa ba ng birth date ko, ng parents name, ng aking educational institution, ng aking curriculum vitae? Hindi naman, 'di ba? So, i-weigh din natin at maaari tayong mag-question, no? Pwede nating sabihin, hindi ako magpo-provide, no? Maaari naman po maproseso kapag ganyan. Unless, it is really mandatory. Halimbawa, nag-a-apply ka na employment. Marami Mhm. tayong mga information na ibibigay talaga when you're applying for employment or for scholarship. No? There's a proportionate amount of information that you should Mhm. submit para maproseso yon. So, So, ganun din, hindi masamang magtanong no, kung sa mm. tingin nyo sobra-sobra yung hinihingi information sa inyo. Attorney Weng, ano ang dapat gawin? We have 10 minutes left. Ano ang dapat gawin ng isang tao kung nalaman niyang na-leak yung kanyang private information? Okay, well for one, kung ang leakage na pinag-uusapan natin ay sa social media, for example, even the laws would specify yung mga partner agencies natin where you can seek help. No, it goes hand in hand with the other related laws like cybercrime laws, no, and yung mga ibang batas natin o kung depende kung ano yung offense na nakomit, no, if it's libel, if it's
child abuse, exploitation, no, discrimination against women or VAUSI. So alongside those laws ay pwede tayong mag-report para ma-trace kung sa social media man ginawa or online media platform sa mga cybercrime division ng NBI, ng PNP, pwede tayong manghingi ng tulong DICT at kahit sa barangay, no, kung halimbawa ito'y pinapakala para ikaw ay stalk physically, hindi lang sa online space. When it comes to PLHIV at merong sensitive information pertaining to the health status, no? Meron naatasan kung ang data privacy ay National Privacy Commission, ang Philippine National AIDS Council, no? Na naka-establish Mm. under another law ang inatasan, no? To be implementing the RA 11166 alongside or hand in hand with the Department of Health. At meron pang ibang mga ahensya ng gobyerno na nakadetalye sa batas na maaring maging ano no katulong para maprotektahan yung mga PLHIV at the same time makapag-information campaign para naman informed din no, or educated din ng ating population kung alin ba ang HIV, kung alin ba ang AIDS, ano yung tamang pagtrato. Kasi karapatang pantao po nila no, na kahit na may HIV or may AIDS ay sila rin ay hindi po i-violate no at hindi natin kakalimutan yung paggalang at pagrespeto sa kanilang karapatang pantao.